Let's now talk to Manila 3rd District Representative Joel Chua. Welcome to News and Views. Magandang umaga po sa inyo again, Representative. Ay, magandang umaga at sa lahat po ng iyong taga-subaybay. Attorney, I assume na panood niyo po at napakinggan niyo po yung sinasabi ng lawyer ng asawa po ni VP Sara. Ano po ang reaction niyo doon sa kanilang reklamo? Alam po ninyo, kung babasahin po ninyo yung AMLAC law, ay hindi mo dapat basahin yan doon lamang sa isang provision. Dapat babasahin mo yan sa kabuuan. Yung AMLAC law po, tinatagpo yan para protektahan ang banking system para magamit ito sa mga masama o illegal na activities. At kung titingnan po ninyo, yung nasabing batas, meron po doon definition ng mga illegal activities. Kasama po dito yung plunder, yung anti-graft. At dito po sa AMLAC law, nakalagay din po dito na ang mga government institution dapat makapag-coordinate dito. Bukod po dito, nakalagay din dito na yung mga government employees na hindi tutulong o hindi makikipag-cooperate ay po pwede pong makasuhan. Kaya wala pong, hindi po totoo yung kanyang sinasabi. Tsaka unang-una po, yung dito na lang, kinasuhan po niya mga miyembro ng Kongreso, abogado po sila. Alam po nila na may immunity ang mga members ng Congress habang ito ay nasa committee hearing at saka habang ito ay gumagawa ng kanilang trabaho sa plenaryo. Kaya wala pong kabasis-basis yung kanila pong reklamo. Yung isa pang accusation, sabi ni Carpio daw, yung leak was used for black propaganda and harassment sa political harassment. Among other things, kasi alam naman natin na si VP Sara a few months ago showed her intent to run for the highest office in the land. Alam po ninyo, hindi po nila ang totoong issue po diyan ay hindi po nila sinasagot at iniiwan lamang po nila. Ang issue po kasi diyan, yung inilabas po na 6.7 billion na inflows and outflows, hanggang ngayon hindi po nila sinasagot to at kung ano-ano mga diversionary tactic lamang ang kanilang mga sinasabi keso sila namumuli. Ito po namang impeachment last sa Congress pa po to, kung maalala po ninyo no 19 Congress. Nakasuhan na po sila. Unfortunately, yung Supreme Court lamang ay nagdesisyon po dito via technicality, sheer technicality ang niyari nila. Pero with respect dun sa substance, wala naman sinasabi ang Supreme Court na wala naman silang ginawang mali. Ngayon po, lumalabas na yung mga ebidensya dahil sunod na po natin lahat ng gusto ng Supreme Court. Kaya wala po akong nakikita na political harassment lamang to. Dahil nung 19 Congress, hindi pa po siya kandidato, wala pa pong midterm election, ay nasimula na po ang impeachment. At saka hindi po mga politiko, hindi po mga congressman ang nag-file ng impeachment sa kanya. Ng mga nag-file po dito, mga religious sector, tsaka mga civil society. Kami po bilang mga miyembro ng justice, ang trabaho lamang po namin dito ay tugunan ang aming constitutional mandate. Congressman Joel, I was able to talk to Attorney Danao yesterday and he said regarding this complaint nga daw po na he can only talk about Mr. Carpio's complaints. Sinasabi niya kasi he's a private individual and the impeachment proceeding that was allowed to open his bank accounts is not constitutional dahil siya ay isang pribadong tao lamang. Alam po ninyo, hindi po pwedeng i-separate si Atty. Carpio sa kanyang asawa dahil ito pong pinag-uusapan dito ay ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte. At maliwanag naman bilang kanyang asawa, part po yan ng kanyang ari-arian dahil ito po ay conjugal property nilang mag-asawa. Unless ma-prove eventually na meron po silang prenuptial agreement. Pero kung wala po, ito po ay parte ng kanilang ari-arian. Dapat po ito nakadeklara sa salin at dapat po maipaliwanag po nila kung paano po nila ito na-acquire.
Mabilisan lang nga po kung kasi I remember prior to the proceeding ng House Justice Committee na ma-open yung salin at saka yung mga bank accounts ni VP Sara, nag-file po ng TRO, if I'm not mistaken, yung asawa po niya, no? And until now wala pa naman pong ruling yung Supreme Court regarding that. If ever po biglang maglabas ang Supreme Court ng ruling regarding that complaint, that TRO, ano po mangyayari doon sa naging naging proceeding na nangyari ng House Justice Committee? Ako tingin ko hindi na maglalabas kasi buti academic na Yun, Yung pine-prevent po nila na ilabas ay nailabas na. So what is there para i-prevent? Di po ba? Hindi, para lang po mapatunayan na tama sila at mapalakas yung kanilang kaso ngayon na sinasampa against hindi po several... magdidesisyon ng gano'n ng Korte Suprema dahil wala na pong legal basis. Moot and academic na po yung kanilang final. Kong, the other day we spoke to, the other day, no? The other week, Kong Luistro, about yung green box na nakasil at sabi niya pag-uusapan niyo daw kung anong gagawin dito and kailangan may decision na daw kayo by the last hearing. Ano po ang so far update dito, Congressman? Bukas pa lamang po ito pag-uusapan sa aming committee. Pero ako po naniniwala, meron po kaming power para ito po buksan dahil ang power na ito nanggaling po sa Saligang Batas. Maliwanag po sa ating Saligang Batas, sinasabi po ng ating Saligang Batas na ang Kongreso ay may kapangyarihan para gumawa ng kanilang sariling rules. At sa Section 7 ng aming rules, kami po ay binibigyan ng mandato na mag-issue ng compulsory processes. At ito nga pong ini-issue namin na subpoena, ito pong laman ng box na to, yung ITR, yung po ay produkto ng subpoena na binibigay po sa aming mandato ng Saligang Batas. Well, a lot of the members daw ng committee have the same sentiment also with Kong Laila. Ang fear lang daw nila, Congressman, is baka gamitin ito ng panig ni VP Sara as maging technical na naman at maudlot na naman ang pag-transmit ng impeachment complaint sa Senado. Yun nga po yung nagiging dilemma namin. Kaya for purposes of determination of probable cause, mababaw lang naman po. Kung nakikita naman po namin na may basihan na, baka po pwedeng ipagpaliban ito at siguro sa trial proper na lang sa Senado, doon na lang siguro ito ilabas. Pero pwede yung kumbaga buksan kahit na hindi ito nabuksan sa Kongreso if ever. Tama po kayo dyan. Kasi ang sinasabi na naman po namin, hindi yung box kung hindi yung ITR. Right. Totoo. Now, kung natapos na po kayo dun sa hearings about the confidential funds, yung mga notice of disallowance ng COA, maging yung sa statements po ng bank statements si VP Sara. Tomorrow po is going to be about the death threats. Tama po ba? Tama po kayo dyan. So ano po yung parang pinaka-pag-uusapan natin po doon na ano po yung significance nun na batay po dito sa inyong proceedings sa impeachment against the Vice President? Yung issue po sa death threat ay sinapina po namin dito yung NBI o National Bureau of Investigation para ilabas po sa amin kung ano po ang nangyari sa kanilang investigasyon. Kung maalala po ninyo, nung nagkaroon po ng death threat ang ating Vice Presidente sa ating Pangulo, ito po ay inimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Kaya kami po interesadong malaman kung ano po ang kanilang naging resulta nitong investigasyon. If I'm not mistaken po parang may nabanggit po ang NBI na parang may iniimbestigahan sila, nakakausap na possible na hitman daw po na nakausap ni allegedly ni Vice President Sara Duterte regarding this threat against the President. If that's the case, is the Committee on Justice going to invite that hitman sa proceeding? Siguro kung bukas po may open yan at mabibigyan kami ng opportunity para ito po ay matanong at kung meron pong mambabatas na mag-raise ng motion, malamang po imbitahan. Pero kung hindi naman po, ang importante lang naman po kasi dito determination ng probable cause, baka hindi na po kailangan. Yan. So finally, Kong, moving forward, so tomorrow ang last day, no? So when do we expect po magkakaroon ng batuhan about this impeachment complaint?
Well, inaasahan po natin bukas kung hindi na po, wala na pong iba pang mga tatawagin, wala na i-raise na motion, wala na mga witness or resource person na gustong i-recall, malamang bukas na rin po ang maging botohan namin for purposes of determination ng probable cause. And base po sa mga naging hearings po sa ninyo, Kong Joel, ano pong numero yung nakikita po natin na magiging botohan po dito? Are you confident that this going to be, kumbaga, ma-transmit sa Senado itong impeachment na ito? Well, yung transmittal sa Senado, hindi pa po natin masasabi yan kasi sa plenaryo po mangyayari yan. Yes. But for purposes of determination of probable cause, bukas, tingin ko naman simple majority lamang ang kailangan. Kasi sa plenaryo po, ibang usapan po yun dahil 1/3 vote po ang Yes. kakailanganin doon or 105. Oo. Pero wala po kayong mga nakakausap na ibang ibang congressman na kumbaga yung parang magiging boto po nila sa plenaryo? Baka gusto niyo pong i-share sa amin. Naka-recess po kasi kami ngayon kaya hindi po lahat nandirito. Yung iba po nasa mga kani-kanilang distrito, yung iba naman po nasa bakasyon. Kaya Pwede hindi pa po natin... tawagan, di ba? Ito naman si Kong, oh. Hintayin na lang natin after tomorrow. Baka invite natin si Kong Bukas ulit. po, kung makikita po natin yung numero at maganda, let's say, makakuha po tayo ng mga mag-participate po. Marami po mag-participate. Umabot ng mga 50, 60. Medyo makikita ninyo yung preview. Sige, abangan na lang natin tomorrow yan. Alright. Kausapin namin kayo ulit, Kong, sa April 30. Binook na kita. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Manila 3rd District Representative Joel Chua. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.